ng Diyos, panibagong content naman po tayo sa ating video dito sa ating one verse impact. Ang content natin ngayon ay may kinalaman sa rapture, sa malalim na mga dahilan ng rapture. At bago ako magpatuloy sa ating video, sa content natin, ay humihingi ako ng favor na kung hindi pa rin nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at mag-iwan ng comment, like and share. Kung ikaw naman ay napagpala, please pray and support this ministry of One Verse Impact. This is a ministry of sharing the good news, preparing God's people for the coming rapture. Sapagkat ang salitang rapture ay ito'y aking narinig at sa bibig ng Diyos noong 2003. Nang sabi niya, I want you to become an agent of the rapture. So mahaba ang panahon na hinintay ko na dalhin ng Diyos sa katuparan ang mga bagay nito, higit sa lahat yung pagtitiwala niya ng revelation knowledge. So ayon dito sa John chapter 14 verse 1 to 3, sabi dito, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So ito yung magandang pangako na kung saan ako, naroon naman din kayo. So una, makikita natin na mayroong prophecy about the second coming. So before the second coming, ay mayroon din namang pinaniniwala ang rapture. Yun yung ascending, yung pag-akyat. So, ang content natin ay may kaugnayan sa rapture at second coming. Sapagkat yan ang sabi ni Jesus, that where I am, there ye may be also. Kung saan ako, sabi ni Jesus, ay doon naman kayo. So dito makikita natin na sa kasalukuyang panahon ang Israel ay nakikidigma laban sa mga neighboring country na talagang buhat panahon yung labanan na ito. Ngunit gusto ko lang ipaabot sa inyo na ang Israel ay may dugong mandirigma. So hindi lang tungkol sa pananampalataya ang ating malalaman tungkol kay Abraham, kundi siya man din ay isang mandirigma. Paano naging mandirigma si Abraham sa kanyang kapanahunan, na kung saan ang Abraham na ito na naging ama ng pananampalataya ay karoon siya ng pakikidigma sapagkat ayon sa Genesis chapter 14. So dito ating makikita na sa Genesis 14, kung inyong babasahin, simula verse 1 hanggang doon sa unahan, makikita natin dito na nagkaroon ng digmaan ang 5 hari laban sa 4. So, sa madaling sabi, yung 5 nanalo ang 4. So, ang ibig sabihin, mas malakas ang pwersa ng 4 kaysa pwersa ng 5 na hari. At sa digmaan ito, ang pamangkin ni Abraham na si Lot ay nabihag sapagkat siya ay nakatira malapit sa Sodoma. At ang hari ng Sodoma at ang Gomorra ay nakadigma at sila ay natalo at sila ay nagsipagtakbo. At nung nalaman ni Abraham na si Lot ay nabihag ng hari na may 3 siyang kasama, bali 4 sila, ang ginawa ni Abraham nang malaman niya ay inihanda niya ang kanyang maliit na hukbo
yung mga taong kanyang tinuruan sa pagkikibaka, sapagat sa pagkikibaka, kinakailangan yung depensa para sa sarili sa anumang uri na labanan posibleng bumangon sa kanilang kapanahunan. So dito, ang pwersa ng hari na 4, mas malakas kaysa pwersa ng 5 at natalo yung 5. Ngunit mas higit ang pwersa ni Abraham sa pagiging mandirigma sapagat kakaunti lamang ang kanyang tauhan. So dito natin makikita na ito yung sabi. And the king of Sodom, sa verse 17, and the king of Sodom went out to meet him after he returned from the slaughter of Chedorlaomer and of the kings that were with him at the valley of Shabe, which is the king's den. So dito makikita natin na matapos patayin ni Abraham yung hari na si Chedorlaomer at ang kasama niyang 3, ay sinalubong siya ng hari ng Sodoma. So dito makikita natin na natalo ni Abraham sa pamamagitan ng maliit na hukbo sapagat ang Diyos ay sumasa kanya at ang Diyos na ito ay Diyos ng mandirigma. Ito ang sabi dito sa Exodus chapter 15. Dito ating makikita sa Exodus chapter 15 that sa verse 3, sabi niya, the Lord is a man of war. The Lord is name. So, ang ibig sabihin, ang Diyos ng Israel ay Diyos na nakikidigma kung paano nagkaroon ng digmaan sa langit sa pamagitan ng anghel na si Lucifer na lumaban sa Diyos sa kailan ng Diyos sa langit. So dito, kaya ang digmaan na nagmula sa langit ay binaba sa lupa. So ang nangyayari sa Israel ngayon, ito ay digmaan at nagpapakita ang Israel na kung titingnan natin, babae o lalaki ay handang makipagdigma. Ang mamatay ay isang mabuting kaparaanan para sa kanila sapagat ang sabi sa Psalms, precious is the death of his sin. So ang kamatayan ng mga banal ay para sa Diyos ay mahalaga. So, ang lumaban para pagdepensahan ang kanilang mga sarili, ang kanilang bansa, ang kanilang lugar ay isang pagpapakita ng mayroong silang dugong mandirigma. Kaya naman dito ating makikita na sa chapter 14. Ito ating makikita na ang sabi ng Panginoon Diyos, siya ay mauuna sa langit. At pagkatapos ng siya ay makapaghanda ng dako sa langit, kukunin niya. Tatanggapin niya yung mga nagtiwala sa kanya. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung saan siya, doon naman ang mga tinanggap niya sa kanyang sarili. So ang ibig sabihin, ang rapture ay paghahanda ng Diyos. Ang paghahanda na ito ng Diyos dahil mula sa lupa, iakyat sa langit, sa sangkapan, bibihisan ng hustong kabihisan at saka ngayon ibababa para sa pagkikipagdigma sa sikan kaming. Sapagat ang sikan kaming ay magkakaroon ito ng digmaan, ng napakalaking digmaan dahil yung mga taong ayaw magpasako sa paghahari ng Diyos, sila yung makikidigma. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, tatalunin sila ng Panginoon ng mga Panginoon at ng hari ng mga hari. So dito ating makikita na ang layunin ng Diyos kung bakit magkakaroon ng rapture sapagkat sa langit nagkaroon ng digmaan ay sa Revelation chapter 12 verse 7 at ang digmaan na ito ay binaba. Ngayon, ang digmaan sa kasalukuyan dahil ang tao ay mayroong kamatayan. Makikita natin ang digmaan laban sa kaharian ng Diyos ay hindi na ipakikipaglaban. Kundi sa pamagitan ng Israel, makikita natin na yun na ang Diyos ay nakikipaglaban sa Israel, laban sa kaaway ng Israel, sapagkat sila ay pinili ng Diyos at ang siyempre man din ay mayroong mga tao at ito yung nakikidigma ngayon sa Israel. Ngunit, kung titingnan natin na ang rapture
ay para dalhin ang mga tao sa langit at ipagkakaloob ni Jesus sa bawat isa ng mapapasama sa rapture na makakain sa bunga ng puno ng buhay. Sabagat ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang makakain sa bunga ng puno ng buhay, siya ay wala ng kamatayan. So dito makikita natin na ang Kristiyano sa ngayon ay mayroong physical na kamatayan. So gaano man kadakila yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng naglilingkod sa Diyos, gaano man tanda himalat kababalaghan na nagagawa, dumarating ang panahon na ito'y titigil sabagat limitado ang katawang physical ng isang tao. Kaya nga, ang labanan ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan, from generation to generation, sapagkat ibinaba ng Diablo ang labanan. Kaya makikita natin na ang tao sa tao naglalaban. Ngunit titingnan natin na ang nakikibaka sa tao ay ang pwersa ng Diablo. Kung paano ang Diablo sa langit ay nakipagbaka sa Diyos. Kaya nga kinakailangan natin makita na ang layunin ng Diyos sa rapture ay upang dalhin ang tao sa puno na nagbibigay buhay. Upang ang tao na makakain ng bunga ng puno ng buhay ay wala ng kamatayan. So, ibig sabihin, dito makikita natin na once na makakain na ang tao ng bunga ng puno ng buhay, wala ng kamatayan. Sapagkat tingnan natin yung labanan. The mortal man is much less in the arena of warfare to the immortal, wicked, spiritual forces of Satan. So, ang taong may kamatayan ay walang kakayahang makibaka doon sa walang kamatayang espiritu ng Diablo, sapagkat ito yung malalim. Ang Diablo, si Lucifer, ang unang nakakuha ng bunga ng puno ng buhay na siyang nagpabago ng kanyang puso. At ang bawat isa na maanghel na sumunod sa kanya ay pinakain niya. Ganon pa man, ang kanyang immortal spirit ay mas makapangyarihan ng Diyos. Ngunit walang kamatayan ang spirit. Kaya kung makikita natin, dahil wala silang kamatayan, ang Diyos ay naghanda sa kanila ng isang dakong paglalagyan nila sa habang panahon na pagdurusa. So dito makikita natin, kaya nga naman, nang nilikha ng Diyos ng tao, inakit naman ng Diablo, ang tao ay kumuha nun sa pagkain ng bunga. Kaso lang, hindi yun ang nakuha ng tao. Ang nakuha ng tao ay ang pagkaalam ng kasamaan, hindi pagkaalam ng mabuti at hindi bunga ng puno ng buhay. Kaya ang ginawa ng Diyos, nang nawala na yung glorified ni Adan at na Eva sa Genesis, hinarangan ito ng Diyos. Binantayan ito ng Diyos yung puno ng buhay. Binantayan ito ng Diyos ng tabak na umiikot. Naroon ang dalawang kerubin na nagbabantay sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, baka kumain ang mga tao ng bunga ng puno ng buhay at sila ay mamuhay na wala ng kamatayan. Kaya lang, pag nagkaganon, ang tao mamumuhay sa ilalim ng kasalanan. So ano nang mangyayari sa plano ng Diyos sa tao? Kaya nga, bago pa man dahil nakita na ng Diyos sa langit kung ano ang ginawa ni Lucifer. Kaya kung titingnan natin, ang spirit ay walang kamatayan. Magpalipat-lipat lang yan sa mga tao na gagamitin ng Diablo. Kaya nga, ang Diyos na naghanda ng isang lugar para sa kanila kung saan sila nararapat. Kaya makikita natin nga na ang labanang ito, si spiritual na pakikiligma, ay walang kalaban-laban ng taong may kamatayan. So dito, pinakailangan ang tao ay maging immortal sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng puno ng buhay. So yun ang purpose ng rapture. Ang purpose ng rapture, ang tao, sangkapan sa panibagong ministeryo kasama ng Panginoong Kristo sa kanyang ikalawang pagparito. So dito ating makikita na sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, dito yung kanyang mga makakasama,
sila yung wala ng kamatayan, sapagkat taglay na nila ang buhay na walang hanggan. At dito susupokin ng Diyos yung mga tao na ginagamit, kinasangkapan na maging katawan ng Diablo. Sila yung tatapusin ng Diyos sa paghukom, sa kanyang pagparito. Kaya nga, sa kanyang pagparito, yun ang matinding labanan espiritual at ng kadiliman sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Ngunit dahil ang kasama ng Panginoong Diyos ay nakakakain na sila sa bunga ng puno ng buhay, ito yung malalim na mga bagay na plano ng Diyos sa tao. Nga, sa pamagitan ng kapahayagan ito, nabigay sa akin, ibinabahagi ko naman sapagkat kailangan natin umabot doon sa standard ng Holy Spirit. Kailangan natin umabot doon sa panuntunan, sa level na nais ng Diyos sapagkat darating ang panahon, makikita natin ngayon, sa nangyayari, kung titingnan natin ang nangyayari sa Israel, matitrigger yung tinatawag na World War III. So magkakaroon ng digmaan, ng malawakang digmaan ng mga bansa sa bansa. Ganon pa man ang Diyos ay nangako. Nasabi dito, ating titingnan sa Isaiah 59, dito ating makikita. Isaiah 59 verse 19. So shall declare the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. Sabi dito, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord lift up a standard against him. So dito natin makikita. Habang pagmamasdan natin, habang nakikita natin, habang ibinabalita, ipinopotage ang nangyayari sa Israel, habang makikita natin yung malabaha na kasamaan, hukbo ng mga bansang papanig sa Palestina, at ang mga bansa na papanig sa Iraq, sa Syria, sa Lebanon, magiging malabaha na kasamaan ito dahil ang bala na imbento para pumatay. So dito natin makikita na habang mangyayari itong malabaha na kasamaan, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord lift up a standard. Why standard? Sapagkat ang Diyos ay may panuntunan. Only the matured Christian ang mararapture. Yung mga umabot doon sa panuntunan ng Diyos ang masasama sa rapture. Sapagkat sila yung pakakainin ng Diyos, bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na kumain sa bunga ng puno ng buhay. At sila din ang makakasama ng Panginoong Diyos sa kanyang pagbabalik. At ito ang makikita natin sa Revelation. Kaya nga, mapalad tayo kapag tayo ay tinuturuan ng Diyos sa mga malalim na mga bagay. Ang matured Christian ay hindi ito napaprocess kung gaano ka na katagal na naglilingkod sa Diyos. Ang pagiging matured Christian ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagsalita that you are going to be matured, doon pa lang magkakaroon ng proseso na aabot ka doon sa maturity na mula sa salita ng Diyos. Ako nagpapasalamat noong 1996. Nang habang ako ay nasa prayer mountain, nanalangin, nagparamdam ang presensya ng Diablo, ngunit ito'y aking sinansara. Sabi ko, Satanas, hindi ikaw ang kailangan ko. Maya-maya dumating ang presensya ng Diyos. At dumating sa akin ang salita, nang sabi niya, you are going to be matured. So, ang maturity po ay hindi dahil may edad ka na sa Panginoon. Ang maturity ay hindi dahil matagal ka na. Kundi ang maturity, ang Diyos ang gumagawa nito. So, ako nagpapasalamat sa Diyos. Kaya naman ibinabahagi ko ang bagay na ito upang tayo maging matured Christian. Na alam natin kung ano yung matured Christian. Kailangan nating malaman sapagkat hindi dadalhin ng Diyos yung sa akin na ibahagi sa aking video. Una, hindi dadalhin ng Diyos sa langit yung umiinom ng gatas.
Hindi dadalhin ng Diyos sa langit yung hindi alam kung anong kalooban ng Diyos. So, ang dadalhin ng Diyos sa langit, yung masasama sa rapture, na ang tanging layunin nito ay upang dalhin sa presensya at basbasa ng Diyos papakainin ng bunga ng puno ng buhay upang ang mga ito na na-rapture ay magiging immortal, wala ng kamatayan sa panig ng Panginoong Kristo. At ito ang ibababa ng ating Panginoong Kristo upang paghariin niya. At ang mundo na paghaharian ng ating Panginoong Kristo ay itong mundo na ating ginagalawan sa kanyang pagbabalik. At hindi basta isusuko ng mga kalaban ang kanyang kaharian. Nga, tulad ng mga kaharian ito nakikidigma sa Israel. Sapagkat ang mga bansang nakikidigma sa Israel, ayaw nila sa Diyos ng Israel. Sapagkat ang Diyos ng Israel ay totoo. Ang Diyos ng Israel ay buhay. At ang hari ng Israel ay walang hanggan. So, mula nang maging isang bansang Israel, noong 1948 hanggang ngayon, napakarami ng labanan. Digmaan na kanilang naranasan para burahin sila. Kaya nga ako natutuwa dun sa kapahayagan ay pinahagi ng isa sa mga general ng Hudyo nang sabi, kung makakaimbento ang Iran, kung makakaimbento ang Russia, kung makakaimbento ang China, o anumang bansa makakaimbento kung paano nila wasakin at dibain ang araw at ang buwan at ang bituin sapagkat ang pangako ng Diyos habang may araw, ang araw ay sumisikat. Habang mayroong buwan at habang mayroong mga bituin, ang Israel ay mananatiling bansa. So, dito natin makikita. Nga sa pamamagitan ng Israel, kung tayo ay mayroong spiritual na mata, hindi natin makikita kung sino yung mga bansa na gustong kumampi sa kalaban ng Israel. Kundi dapat makita natin at doon tayo pumanig sa Israel na makita natin ang Diyos ng Israel ay totoo. Ang Diyos ng Israel ay buhay. Kaya nga, napakalaga nating makita na itong John chapter 14 verse 1 and to 3 ay napakalaga. Sumampalataya tayo sa Diyos, sumampalataya tayo sa Panginoong Sus. Sabi niya sa bahay ng aking naman, maraming tahanan. Hindi naman, mauna ako at maghanda at kung makapaghanda na ako, kukunin ko kayo. Upang kung saan ako, dumuon naman kayo. So ito ang magandang balita. Ito ang magandang balita na ang dugong mandirigma ay kailangan ng Diyos. Hindi lang pananampalataya ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ay dugong mandirigma para sa pakikibaka, sa huling pakikibaka laban sa Diablo. Sapagkat sa langit, ang ginamit ng Diyos na pakikibaka ay anghel laban sa anghel. Nagtagumpay ang Diyos. Ngayon sa pakikibaka sa lupa, tao sa tao. Sapagkat ang Diablo may mga tao at ang Diyos may mga tao. So ang maglalaban ngayon, mga tao. Sa panig ng Diyos at sa panig ni Satanas. So yun ang mahalaga na kapag humarap tayo sa tao, taglin na natin yung immortal revelation, immortal life from the living God na nakuha ng tao sa pamagitan ng bunga ng puno ng buhay sa langit. Walang panalo ang kaaway tulad ng nangyari sa labanan ng mga. At ito ang plano ng Diyos. Ito yung malalim. Nga kailangan natin magpakalalim sa Diyos. Paano? Hindi ka lalalim, hindi mo nanaisin. Noong ako'y bata pa sa Panginoon, lagi kong sinasabi, naririnig ko sa mga naging kasama ko sa pananampalataya na kinakailangan marinig ko ang tinig ng Diyos. Kinakailangan kong magsalita ang Diyos sa akin. Kinakailangan kong makaranas ng karanasan sa Diyos. O para sa murang gulang sa pananampalataya, hindi ako nagre-react kung totoo ba yung kanilang sinasabi o hindi. Ang dumating sa akin sa bawat naririnig ko, ito lang sinasabi ko. Panginoon, kung totoo ang sinasabi ng taong ito na ikaw ay nagsasalita, paranasin mo ako. Sapagkat kung kukontrahin mo yung kanilang patotoo, yan ay isang harang na hindi ka pwedeng paranasin ng Diyos. Sapagkat bukod na sa ayaw mong sumampalataya, mawawalan ka pa ng pagnanais para patunayan ng Diyos na siya ay totoong Diyos, siya ay buhay na Diyos at Diyos na gumagawa ng tanda at himalat kababalan at Diyos na nagtipang-tipan sa kanyang bayang Israel. At mula noon,
Hindi ako binigo ng Diyos sapagkat tapat ang Diyos ang sabi niya. Sino mang lumapit sa Kanya, kailanman hindi niya itatabol. Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah? Kahit pa mapula, gaano pa kapula ang iyong kasalanan, papuputiin ito na parang niebe. So ang ibig sabihin, ano man ang sitwasyon natin, gaano man kasama yung mga bagay na nagawa natin sa mundong ito, kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi niya tayo tatangian. Kailangan mong marinig ang salita ng pananampalataya. Kailangan mong mag-mature kung nais mong mapasama sa rapture. Sapagkat dito, sinasabi ng salita ng Diyos, when the enemy shall come is like a flood. Darating yun. Dahil sabi ni Isaiah, magdidilim ang sanlibutan. Napakapuskit na kadiliman. At ito'y pinatunayan ng Diyos sa lugar ng Ehipto. 3 araw. Walang sikat ng araw, walang paramdam ang buwan, walang paramdam ang kinang ng mga bituin. Ngunit sa Israel, maaraw, gumagabi, maaraw, gumagabi. Pero sa Israel, sulit 3 araw na natin malilim sa kanyang palibot. So dito natin makikita. Kailangan natin pumasok sa tipanan ng Diyos. Paano pumasok sa tipanan ng Diyos? Simple lang. Acknowledge natin ang Diyos na siya ang Diyos ng Israel. Then, paano natin maging Diyos ang Israel? Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. So, sa pamagitan ng kanyang anak, pag tinanggap natin ang kanyang anak, tatanggapin natin ang Diyos ng Israel. Sapagkat ang anak ng Diyos, ang Panginoon sa Kristo, siya ang tagapagligtas ng Israel. Kapag sumampalataya na tayo sa Diyos na ito, na totoo, buhay, at gumagawa ng tanda at himalat kabulaghan, at Diyos na nakikipagtipan kung paano nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, kay Sarah, kay Jacob, doon natin malalaman, bibigyan tayo ng Diyos ng karanasan. At doon, kapag nagkaroon tayo ng karanasan sa Diyos, doon magsisimula ang proseso ng maturity. Doon lang only matured Christians yung nakakaalam kung ano ang layunin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagsimula sa isang taong may dugong mandirigma, sapagkat hindi lang pananampalataya ang kailangan ng Diyos sa atin, kundi kinakailangan nating makibaka, sapagkat ang diablo na nakipagbaka sa langit at siya natalo, ibinaba ang labanan. Tao sa tao ang naglalaban. So dito natin makikita ngayon, kapag tayo ay nasa panig ng Diyos, na makakaranas tayo ng rapture, mapapasama tayo sa rapture, pagdating ng pagsikan kami ni Jesus, wala nang puwang ang pagtatagumpay ng tao. So makikita natin yan, yung laban ng spiritual. Kapag ka nangaral ka ng katotohanan, marami kang magiging kabangga. Pagtutulungan ka, dahil alam nila ng diablo, mayroong kamatayan. Ang diesel na ito, na nagdadala ng plano at layon ng Diyos. Kaya ang gagawin ng Diyos, iakyat sa langit, sasangkapan ngayon ng immortality, at saka ibababa upang labanan ang kaaway from immortal to immortal. Talo ang nasa espiritu ng diablo. So ito ang malalim na mga bagay ng Diyos tungkol sa rapture. Na ang Diyos ay hindi lang pananampalataya ang kailangan niya sa'yo. Kailangan ng Diyos yung meron kang dugong mandirigma. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, sa ganito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin at gibain ang gawa ng diablo. So ang ibig sabihin, structural, spiritual, ang structural na puwersa gawa ng diablo kailangang wasakin ng isang puwersa at kalakasan ng dugong mandirigma na may pananampalataya sa Diyos na buhay ang magawa na ito. At ito ang nangyayari. Ang mga Muslim, Palestino, Iraq, Syria, Lebanon na mga Muslim, sila yung kinakasangkapan ngayon ng diablo para patayin ang Israel. Ngunit dahil ang Israel ay mayroong buhay na Diyos, totoong Diyos na gumagawa ng tanda, himawalat kabalaghan.
kailanman hindi matatanggap ang Israel hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. So nawa, sa video natin na ito, mayroon tayong natutunan. Kaibigan, ito lang ang paalala ko. Kung may mga bagay kang hindi naintindihan, huwag mong pausuhin yung react. Ika sa Diyos ng unawa. At kung mayroong hamon na kailangan mong maranasan ng Diyos ay nagsasalita, huwag kang mag-react, bagkus naisin mo, sapagkat dito malalaman ang puso mong nagnanais sa mga bagay ng Diyos o hindi. Salamat sa Diyos sa video nito. Kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. At kung ikaw ay manonood, tapusin mo ang buong video. Sapagkat kapag hindi mo pinanood ang buong video, may mga bagay ka na hindi malalaman. Sapagkat hindi naman natin pwedeng sabay-sabayin lang sa intro lahat. Kailangan nating ipahayag sa kabuuan ng video hanggang sa ating maunawaan kung ano ang plano ng Diyos at ang content ng video na ito'y kapahayagan ng Diyos para sa tao, para sa pagtatagumpay ng tao sa labanan ito ng buhay na ibinaba ng Shablo dito sa lupa. Salamat sa pag-subscribe.